Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes na naman ng mga pagbaha sa Metro Manila. Naparalisa ang maraming kalsada at sinuspindi ang mga klase. Ang ulang bumugos kasi sa loob ng 5 oras. Kalahati na ng ibinuhos ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 oras noong taong 2009. Unahin po natin sa Pasay City at sa Makati City kung saan may bahaging umabot lampas bewang ang tubig. At mula po Pasay, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Mel, Vicky, Emil, halos mayat-maya nga ang buhos ng malakas na ulan na nagpabaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila na aming inikutan. Dito nga sa kinaroroonan ko sa Donada Street, corner Menlo Street sa Pasay City, umabot hanggang hita ang baha sa kasagsagan ng malakas na ulan. At mabagal po ang paghupa ng baha, lalo't umulan na naman bago maggabi, kaya hanggang ngayon ay nasa binti pa ang taas ng baha dito sa kinaroroonan ko. Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Baha na rin sa kanto ng kalapit na Chino Roces Avenue at Arnaiz Avenue. Ang ibang bahagi ng Chino Roces hindi na madaanan. Tuluyan namang tumirik kaya kinailangan ding itulak para mapaandar ang van na ito sa Pasay City. Ang truck ng LPG ito naman, para di tumirik ay binilisan ng pagbagtas sa bahang kalsada ng Donada. Inalon tuloy at nabuwal sa baha ang isang nadaanang food cart. May iba pang sumuong sa baha pero merong mga napaurong din. Habang ang motorsiklong ito, pinatay ang makina para makatawid sa baha. Hanggang hita naman ang baha sa Menlo Street sa kasagsagan ng malakas na ulan. Lugi tuloy ang ilang negosyo. Sobrang naapektuhan po kasi wala naman po kaming customer. Maasa lang po kami sa mga dumadaan ng mga FX. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila, paayos naman po ang drainage namin po dito. Bago pa tumaas ng ganito ay nagpaan na ang isang turistang Vietnamese na sumuong sa baha. The weather is not good at that time, so the flood is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot. Yes. Yes. Aren't you afraid of leptospirosis? Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road. Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na. Masarap. Gusto po namin naligo. Wala po kami swimming pool, kaya sa baha na lang kami naliligo. Ganon? Hindi pa sinabihan kayo ng mga magulang nyo na delikado to? Sinabihan po. Okay, ba't hindi kayo sumusunod? Pasaway lang. Pasaway lang. Pasaway lang po. Naku naman, delikado yan. Yung leptospirosis. Ang ilang mga nasa bahay lang, apektado dahil pinasok ng baha. Sa isang ito itinaas ang mga gamit kahit nga ref. Pumapasok na po yung baha dun sa may loob na higaan, kaya po yung mga higaan po namin patong-patong po na lamesa at higaan. Halos din na po kami natutulog sa magdamag hanggang maakit na po yung baha dun sa higaan namin sa POM. Sa Taft Avenue mabagal ang daloy ng mga sasakyan at maraming commuter na hirap makasakay. Sa Maricaban, Pasay, umabot hanggang lagpas sakong ang baha. Hanggang gutter naman pero nadadaanan pa ng mga sasakyan ang kanto ng Andrews Avenue at Aurora Boulevard sa Pasay pa rin. Gayon din sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard kaya mabagal ang daloy ng trapiko, pati sa World Trade Center sa Buendia Avenue. Vicky, muli na namang umambon dito sa kinaroroonan namin sa Pasay City at hanggang sa mga sandaling ito, dito sa kinatatayuan ko hanggang binti yung baha. Pero kapag pumunta ka dun sa may area na yon, dun sa corner o intersection ng Menlo Street, ay talagang mas mataas pa yung baha dun, umaabot hanggang tuhod o minsan para sa ibang mga tao ay hanggang hita pa ito. Nakikita natin talagang maraming mga sumusuong sa baha kahit na paulit-ulit po ang ating paalala sa ating mga kapuso na delikado po ito lalo na sa banta ng leptospirosis. Vicky? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Maris Umali. Inulan at binaharin ang iba pang panig ng bansa gaya ng Olongapo City, kung saan gumuho ang isang retaining wall. Nakatutok si Oscar Oida. Ayan, kung inyong makikita, ayan yung gumuho.
Dahil sa pag-uulan na nagpalambot sa lupa, gumuho ang isang retaining wall malapit sa boundary ng barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City. Nangyari yan dakong alas 11 ng umaga kanina. Agad naman itong ininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Oo, delikado rito. Damay ang isang bahay pero walang tao roon nang mangyari ang insidente kaya walang naiulat na nasaktan. Pansamantalang isinara ang kalapit na kalsada dahil sa posibilidad din ng pagguho. Pinapayuhan naman ang mga residente sa flood-prone areas na lumikas matapos tumaas ang water level sa ilalim ng 3 tulay. Rumagasang baha naman ang sumalubong sa mga residente sa kalsadang ito sa La Trinidad, Benguet. Sa kasagsagan ng ulan, nadulot ng hanging habagat. Ayon sa uploader ng video, nararanasan ang matinding pagbaha sa barangay Pugis tuwing malakas ang ulan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa epekto ng masamang panahon. Di rin nakaligtas sa baha ang main road ng barangay Tawang kahit mataas na ang lugar. Halos kalahati ng kalsada ang nalubog sa baha ayon sa kumuha ng video. Rumaragasa rin ang tubig sa alternatibong rutang ito sa Tublay. Naglagay ang pulisya at barangay officials ng temporary handholds at makeshift passage na pwedeng gamitin ng mga residente. Isa-isang inalalayan ang mga tumatawid dahil madulas na at maputik. Kaya pinapayuhan ng mga dadaan na magsuot ng proper footwear o rubber boots. Sa lakas ng ulan, nagkaroon ng debris flow sa Kapangan Road sa bayan ng Kibungan. May halong maliliit na bato at putik ang bahang dumadaos-dos sa kalsada. Doble ingat din ang mga motorista kaya mapagal ang takbo ng mga sasakyan sa Lipa City, Batangas kung saan halos mag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dahil sa inaasahang patuloy na epekto ng habagat, nagsuspindi na ng pasok ang ilang lugar bukas, araw po ng Martes. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Caloocan, Marikina, San Juan, Parañaque at Navotas sa National Capital Region. Wala ring pasok sa Bacoor City sa Cavite, sa bayan ng Bugalyon sa Pangasinan at sa Candelaria, Zambales. Wala ring pasok pati ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Masinloc, Zambales. Suspindido naman ang face-to-face classes sa Maynila, Pasig, Quezon City, Malabon, Mandaluyong at Pateros sa NCR. Gayun din sa bayan ng Infanta sa Pangasinan, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Aguilar, Pangasinan. Patuloy pong tumutok sa 24 oras para sa bagong anunsyo ng suspensyon ng klase. Patay ang isang teenager matapos saksakin sa labas ng isang bilyaran sa Quezon City. 2 menor de edad at isa pang 18 taong gulang na estudyante ang inaresto. At nakatutok si James Agustin. Kuha ang komosyong ito sa labas sa isang bilyaran sa Barangay Pasong Puti, Quezon City noong Huwebes, August 30. Ang isang grupo ng mga kabataan tumatakbo papalayo. Kita naman ng isang binatilyo na may inihagis. Aray! Aray! Ang isa pang grupo nasa loob na ng bilyaran. Inaalalayan nila ang isang lalaking estudyanteng duguan at nakasuot pa ng uniforme. Maya-maya pa natumba na ang estudyante. Dinala sa ospital ng 16 anyos sa grade 11 student. Pero nasawi kalaunan bunsod ng mga saksak sa dibdib at hita. Hindi nahagip sa video, pero may isa pang grade 11 student na sugatan matapos naman mapokpok sa ulo. Ayon sa pulisya, alas 6 pa ng gabi ay nagpang-abot na ang 2 grupo sa mismong bilyaran. Nagkaroon na ng initial altercation o yung hindi pagkakaunawa, nagkasagutan, pero na-pacify kaagad. Hanggang nag-escalate orally nagkaroon ulit ng tawag nito, awayan ng mga 9 na ng gabi. Tapos nagkayayaan yung 2 grupo na labas hanggang sa uwi sa pisikalan na altercation, suntukan na, hanggang sa yung isang suspect naglabas ng isang kutsilyo at inundayan ng saksak yung isang biktima. Medyo mapusok din is parte ng mga biktima. Pero kaya parang gumanti or yung risk back ang nangyari sa parte rin ng mga suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 18 anyos sa suspect na isang grade 12 student. Natunto naman sa kanyang bahay ang 15 anyos.
habang isinuko ng mga kaanak ang 16 anyos na siyang umanong sumaksak sa biktima. Ang 2 minor de edad, parehong grade 10 students. Ayon sa pulisya, magkakatropa ang 3 ng mga estudyante sa ibang eskwelahan. May conspiracy na talagang mula pa nung away nila ng una, yung nagkasagutan sila is natuloy pala yung nag-conspire through their cellphone na mayroong plano na isasagawa nila yung nangyaring saksakan. Hindi na nabawi ang kutsilyong ginamit sa pananaksa. Nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang 18 anyos sa sospek. Wala po akong alam na sinaksak po nila yun. Wala po akong alam na lahat. Di ko po akalain na sasaksakin po yun. Huli ko na po nalaman, sa police station ko na po nalaman. Ba't ka kaya inaresto? Dahil po sa pagpasok ko daw po ng bote. Hindi po kami nanggulo. Sila po yung nag-amok. Itinurn over naman sa Molabe Youth Home ang 2 minor de edad. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Nasampahan na ang 3 ng reklamong homicide, habang ang 15 anyos ay may karagdagang reklamong physical injury. Sinusubukan pa ng GMA News sa makakuha ang panig ng mga kaanak na nasawing estudyante. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela City, 85 pamilya ang nasunugan. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kalakas ang lagablab ng apoy sa mga bahay na ito sa Sitio Kabatuhan sa Barangay Gen T. De Leon, Valenzuela City, pasado 1:00 ng madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng ikatlong alarma para rumesponde ang hindi bababa sa 12 fire truck. Mas marami pa rito ang rumesponde, kabilang ang fire volunteers. Ang mga nasunog na bahay nasa pababang bahagi, kaya may ilang mga bumbero na nagbubuga ng tubig mula sa overlooking na tulay. Meron kaming nakapwesto po sa taas para sa overview, para makita natin yung kalagayan po sa baba. Sa mismong looban, masikip din ang mga lagusan. Kaya nakalinya ang mga host para lang marating ang sentro ng sunog. Ayon sa nasunugan na si Matina Flores, mabilis daw ang mga pangyayari. Naalala namin mga kapitbahay namin nag-iingay. Sabi, oy, magsilabas na kayo. Akala namin nag-aaway. Yung pala, malaki na daw. Lumabas kami nito. Hila-hila ko nga ito Kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. Sabi, may sumabog daw. Si Maricel Mahinay naman inunang mailigtas sa mga kaanak higit sa lahat. Sobrang bilis po, sir. Kasi nung sumigaw po yung sa taas namin na may sunog, pagbukas po namin ng pinto, nasa bubong na kaagad yung apoy. Ano unang nasa isip niyo nun? Yung mga miyembro po ng pamilya namin na mailabas, una-una po ma-safety namin yung mga anak ko. Wala na po, hindi na po kami makapaglabas ng gamit, sir. Kasi andyan na po yung apoy, nasa harapan na po ng bahay namin. Sa Magdamag, ito yung mga hanay na mga bahay na tinutukan ng mga bombero sa pag-aapula ng apoy. Sa ngayon, narito na yung mga otoridad para magsagawa ng investigasyon. Tinitiyak pa ng BFP ang sanhi ng apoy pati ang halaga ng lahat ng pinsala. Under investigation pa, sir. Pero po may identified na po kung saan nagmula. Nakontrol ang sunog bago mag alas 5 ng umaga at tuluyang naapula alas 6 ng umaga. Suma total, humigit kumulang 40 na bahay at 85 na pamilya o 250 na individual ang naapektuhan ng sunog ayon sa BFP. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Sa kulungan ang bagsak ng isang senior citizen at kanyang kinakasama matapos umano silang mahulihan ng 3 milyong pisong halaga ng droga. Pati kanilang estilo sa pagtutulak, bistado. Narito ang aking pagtutok. Dahil sa kanyang injury sa paa, kinailangang bitbitin ng mga pulis papasok sa istasyon ang senior citizen na kanilang dinakip sa isang drug buy-bust operation sa Sampaloc, Maynila. Ang dahilan, tumalon ito doon sa tinutuluyan nila. Dinala ito ng hospital para doon sa kanyang immediate medical attention. Ang kanyang kinakasama na nadakip din ng pulisya. Nag-alta presyo naman umano kaya nanghihina at inaalalayan papasok ng himpilan. Ayon sa Manila Police District, tumanda na sa ganitong kalakaran ng suspect. Hindi siya bago rito, nakulong na rin ito noong 2012. Ang ginagawa ng modus operandi na to, pinapadala nila to courier lang. Ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga tinatawag nating service provider online na nagbabayad din sa kanila. Nitong nakalipas na linggo, na-detect umano ng pulisya na binagsakan ng hindi pa pinapangalan ng source ang magkalibin. Nagkaroon tayo ng test buy at nung nag-positive nga, nagkaroon ng buy-bust operation kung saan nga nakunan ito ng 525 grams na illegal na droga
kung saan nagkakahalaga ito ng mahigit 3 milyon. Nakausap ng GMA News sa mga dinakip. Hindi ko akalain na mangyayari ho ito eh. Nagulat na nang kami nung mangyari ho ito. Kayo ba may kinalaman dito sa kaso na ito? Hindi ko po masasabi. No comment po ako dyan. Nagulat na lang po ako, sir eh. Kayo ba nabilan? Hindi ko po masabi, sir eh. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko matandaan po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nakikiusap po ako sa inyo, tulungan niyo po kami mahanap yung anak ko. Kahit katawan lang po makita sa anak ko, nagmamakawa po ako sa inyo. Walang magawa si Roslyn kung hindi magsumamo sa mga otoridad na tulungan siyang hanapin ang kanyang 13 anyos na anak na si Romel. Kahapon pa nawawala si Romel. Nagpaalam lang daw ang kanyang bunsong anak na pupunta sa Baseco para mag-computer. Yun pala, nagkayayaan na raw sila ng isang kaibigan na maligo sa Baseco Beach. Expected namin ng computer lang. Naligo raw ng alas 3 ng hapon. Tinanap po na ng panganay ko ng isang oras bago niya sinabi sa amin na hindi niya na makita yung kapatid niya, may buklo. Salamat namin, hindi na makita yung anak namin. Agad nag-report sa mga otoridad ang mga magulang ni Romel. Nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad. Sinuyod daw ng mga otoridad ang buong Baseco Beach, breakwater, pati hanggang Ilog Pasig, pero pahirapan ang paghahanap. Mahirap po, gawa po ng malakas din po ang hangin talaga sa dagat po mula pa kahapon at malalaki rin po yung nagiging alon. Bukod pa po roon, marami po talagang mga basura po sila na sinasabayan dahil po baka doon na nasabay yung katawan. Dahil sa sama ng panahon, itinigil muna ang operasyon. Tataas na nga po yung alon sa dagat para na rin po sa safety po ng mga responders po natin na naghahanap. Base sa tawag ng mga otoridad kina Roslyn, bukas pa raw uli maitutuloy ang paghahanap kay Romel. Hindi namin ginusto maligo yung anak namin. Hindi namin pinapaligo ng dagat, siya lang nagkusang maligo. Sakit-sakit, di ko kaya. Ilang isang gabi na ako di nakakatulog. Naisip ko yung anak ko, humingi ng tulong. Ang hirap. Hindi ko kaya talaga. Mabait at malambing daw na anak si Romel na bunso sa dalawang magkapatid. Ipagdiriwang pangaraw sana nila ang birthday niya sa October 5. Yung pangarap na anak ko pag-isipan eh. Sabi niya, pipinahiya ako ng bahay. Alis kita rito, mama, sa kalaw. Bibigyan kita ng bahay, mama. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, tutulungan kita pag-aralin kita ng maigi. Masipag na bata, marami tao gusto sa kanya. Bawal talagang maligo sa Baseco Beach. May nagbabantay naman daw doon pero nalusutan pa rin daw ng mga bata. Iba po yung alon natin ngayon, iba rin po yung lalim ng tubig. At sa ating mga barangay officials naman po, sana po doblehin pa natin po yung pagpapatulya. Yan po sa ating mga baybayin. Sana umaasa ako, baka papalarin lang ng Diyos na may ligtas po siya. Magkaroon lang ako ng himala, tumulong sa anak ko. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.